Masayang bumisita si Lucy sa condo unit ng kanyang long-time boyfriend na si Nicolo. Nang makita niya ang nobyo at sariling kapatid na nagtatalik sa kama, halos manginig si Lucy sa galit nang humakbang palapit sa dalawa. Ramdam niya ang matinding panlalamig habang pinapanood ang ginagawa ng mga ito. Sa kabila ng lahat, naisipan niyang videohan ng dalawa para may pruweba siya sa katuluyang lumapit. Mga walang hiya kayo, mga manluloko. At ikaw, Nicolo? Hindi ka marunong makontento. Talagang si Miranda pa ang napili mong tuhugin? Nakakasuka ka. Galit na pinagsisipa at pinagsasampal ni Lucy ang lalaki. Sinabunutan niya naman si Miranda. Lucy? Anong ginagawa mo rito? Aray, tama na, ano ba? Hindi maipinta ang mukha ni Nicolo sa sobrang sakit ng panghahambalos ni Lucy sa kanya. Ano mo nagawa sa akin to, ha? Paano? Puno ng hinanakit na tanong ng dalaga sa boyfriend niya. What? Kailangan mo pa ba itanongin sa akin? Gayong alam mong nagkukulang ka na sa akin? Ni minsan, hindi mo man lang nagawang ibigay ang pangangailangan ko. Lalaki ako, hindi ako santo. Para hindi naisin na ang kining ka, Lucy. Ngayon, lahat ng hindi mo kaya ibigay, binigay sa akin ni Miranda ng walang pag-aalinlangan. Kaya anong karapatan mong questionin ako, ha? Sa lubong ang kilay na tugon ni Nicolo. Sana, nakapaghiwalay ka na lang sa akin ng maayos. Hindi yung ganito. Daing ni Lucy, pero tinulak lang siya ni Miranda. Galit na binalingan ni Lucy ang kapatid. Hindi niya ito kapatid sa ina, anak sa labas si Miranda, at simula nang mamatay ang mommy ni Lucy, tumira na rin sa mansyon ang stepsister niya kasama ang mommy nito. Wake up! Tigilan mo na yung kahibangan mo, Lucy. Akin na, si Nicolo ngayon. Mapang-asar na bulong ni Miranda sa kapatid. Mga baboy kayo? Kadiri, magsama kayong dalawa. Galit na umalis doon si Lucy at nagtungo sa pinakamalapit na high-end bar. Sumalubong sa kanya ang maingay at nakakasilaw na liwanag sa bar. Sobrang sama ng loob niya, kaya agad siyang dumiretso sa bar counter para umorder ng margarita. Nang mahawakan ang kanyang inumin, sunod-sunod ang naging pag-inom niya doon. Wala siyang pakialam kahit pa napapailing na ang barista sa kanya. Makalipas ng 2 oras, nalasing na si Lucy at nagpa siyang sumayaw sa dance floor. Hindi ko akalain na magagawa niya ako lokohin. My God, we've been together for 7 years. That jerk? Gigil niya saad, saka maya-maya'y mapang-akit na gumiling. Nakuha niya ang atensyon ng mga lalaki doon, hanggang sa pinagkaguluhan na siya. Pero imbis na huminto, mas lalo niya pang ginalingan ng pag-indayog, dahilan para makuha niya ang atensyon ng isang Rupert. Si Rupert na isang Chinese billionaire na may-ari ng 5-star condo sa Makati. Marami pa itong negosyo bukod doon. Sobrang gwapo, famous, malakas ang sex appeal dahil sa matipuno nitong pangangatawan. Humakbang palapit sa kanya ang binata at hinawi ang mga lalaki na kapalibot sa kanya. You look like Aphrodite, a beautiful goddess. Malanding saad ni Rupert, saka pinulupot ang kamay sa bewang ng dalaga. I am no Aphrodite. Pangbabara ni Lucy at bahagya siyang lumayo para mas lalo lang matakam sa kanya ang binata. Playing hard to get, huh? Don't you like me? Malanding tugon ni Rupert. Mas lalo lang siyang naakit kay Lucy dahil sa malusog na dibdib ng dalaga na tumatambad sa kanyang mga mata. What do you want? Takang tanong nito. Halos kapusin na siya sa paghinga nang maramdaman niya ang umbok ng kaharap na dumadampi sa kanyang harapan. If I say, I want you, papayag ka bang angkinin kita ngayong gabi? Puno ng pagnanasa namang tanong ni Rupert, dahilan para kumabog ng malakas ang puso ng dalaga. Ramdam ni Lucy
ang matinding kalasingan at aminado siyang nagagwapuhan siya sa kaharap. Naamoy niya rin ang nakakaakit na pabango ni Rupert, pati na rin ang klase ng alak na iniinom nito. Bahagya siyang napalunok at natigilan nang mapangahas na sakupin ni Rupert ang labi niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa gulat at bahagyang tinulak ang lalaki. Kaya lang, mas malakas sa kanya si Rupert at magaling din talagang humalik, kaya nauwi sa mainit na tagpo ng kanilang mga labi ang mga sumunod na sandali. Kusang tumugon ang labi ni Lucy sa halik ng binata. Ituturing kong pagsang-ayon ang pagtugon mo sa halik ko. Stop talking. Let's do it. Nagiinit na sagot ng dalaga. Come with me. Okay. Sumama si Lucy kay Rupert sa VIP room at pagkasara pa lang ng pintuan, hayok na hinalikan ni Rupert sa labi si Lucy. Tila uhaw na uhaw ang dalawa sa isa't isa. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiinit. Unti-unti nilang hinubad ang kanilang mga suot at marahang inihiga si Lucy ng binata sa kama. Bumaba ang halik ni Rupert sa kanyang leeg at nag-iwan ng munting marka pababa sa malusog na dibdib ng dalaga. Napatitig sa kanyang dibdib si Rupert, kaya halos mga mati sa mukha niya sa sobrang hiya. Huwag mo akong tignan. Di ko mapigilan ng sarili kong titigan ka at mamangha. Isang ang obra ng Diyos ang iyong katawan. Anong pangalan mo? Kanina pa tayo naghahalikan, ngayon mo lang naitanong. My name is Lucy. And you? Rupert. Sorry naman. Nadala lang ako sa alindog mong taglay. Bahagyang napangiti si Lucy, kaya lalo siyang nagustuhan ni Rupert na angkinin. Muli silang naghalikan at gumala ang kamay ng binata sa katawan ng dalaga. Sa pagkakataong yun, pareho silang nag-init at nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Mabilis naman sila nakatulog sa sobrang pagod sa ginawa at kalasingan. Kinabukasan, nagising si Lucy ng madaling araw. Halos manakit ang ulo niya roon. Shit! Sakit ang ulo ko, ano ba nangyari? Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata at bumungad sa kanya ang hubad niyang katawan. Napabalikwas siya ng bangon at nakita ang gwapong lalaki na naka-one night stand niya. Pinagalitan niya ang sarili sa kanyang isipan at saka maingat na umalis sa kama. Isa-isa niyang dinampot ang mga damit saka aligagang umalis doon. Nang tuluyan na siyang makalabas sa bar, agad siyang dumiretso sa kanila. Grabe, ang tanga ko talaga. Ibinigay ko yung puri ko sa stranger. Samantalang ilang taon ko yung iningatan at ilang taong ginusto yun ni Nicolo. Oh my God, this is crazy. Panay ang kabog ng dibdib ni Lucy habang naglalakad papasok ng malaking bahay. 7:00 na ng umaga noon nang madatnan niya ang ama pati ang kanyang stepsister na nag-uusap. Naroon din si Nicolo, kaya nakaramdam na naman siya ng matinding galit. Pero napalitan ng pagkagulat yon nang makatanggap siya ng malakas na sampal mula sa kanyang ama. Ipokrita kang babae ka? Nagawa mo pa talaga umuwi ng ganitong oras? Saan ka natulog? Para mo na rin sinabi na tunay ang sinabi ni Nicolo. Halos maglabasan na ugat sa sentido at leeg ni Don Javier. So sobrang galit. Dad, ba't ka nananampal bigla? Ano ba sinabi ng lalaking yan? Inis na tugon ni Lucy habang hawak ang namumulang pisngi. Alam mo bang kinansila na ni Nicolo ang investment at incoming wedding niyo? Dahil sa kalandian mo ha? Nakakahiya ka. Gigil na tugon ni Don Javier. Ano? Dad, ako pa talaga yung malandi? Bakit hindi niyo tanungin yung anak niyo sa labas? Para magkaalaman kung sinong tunay na malandi sa aming dalawa. Inis na tinaasan ng kilay ni Lucy si Miranda. Lumapit naman ang babae sa kanilang ama at sinulsulan palalo si Don Javier. Kaya nainis lalo si Lucy. Dad, huwag ka maniwala kay Lucy. Huwag na kayong magtalo at mag-away. Akong bahala makipag-usap kay Nicolo. Pakikiusapan ko siya na ako na lang ang pakasalan para matuloy yung investment niya.
Sinadya ni Miranda iparinig kay Lucy ang suhestyon niya sa ama. Laking tuwa naman ni Don Javier sa narinig. Totoo? Magagawa mo ba yun, anak? Kung ganon, sa'yo ko ipapasa ang nararapat para kay Lucy. Ikaw lang talaga ang anak ko maaasahan, Miranda. Nakahinga ng maluwag si Don Javier sa sinabi ng anak. Yes, Dad. Ani Miranda. Kitang-kita ni Lucy na lumapit si Miranda kay Nicolo at saglit na nag-usap ang dalawa. Sinabi niyang payag siya. Basta paalisin ni Don Javier si Lucy, kaya walang nagawa ang babae, kundi umalis na may sama ng loob sa sariling ama. Umalis ka na sa pamamahay ko, Lucy. Wala kang silbi. Kakahiya ka. Dapat mong tularan si Miranda. Siya lang talaga ang anak na may malasakit sa akin. Hindi kagaya mo. Pahabol pa ni Don Javier, kaya mas lalong nasaktan si Lucy. Pinigilan niyang umiyak kahit sobrang sama ng kanyang loob. Nangako siya sa sarili na magpapakatatag siya at gagawin ang lahat para makapagsimula muli. Nag-impake siya ng gamit at dinala lahat ng mahalagang bagay sa kanya. Saka siya umalis ng bahay. Nakita pa niya ang nakakasuklam na mukha ni Miranda habang nakangiti ng nakakaloko bago siya sumakay ng taxi paalis doon. Nagpa siyang mangupahan si Lucy at doon tumira. Napilitan siyang magtrabaho sa isang restaurant bilang waitress para suportahan ang sarili. Malalagpasan ko rin lahat ng hirap at pagsubok na nararanasan ko ngayon. Patutunayan ko sa kanila na kayang-kaya ko mabuhay nang wala sila. Determinadong saad niya. Saka siya nagpahinga sa kanyang apartment. Kinabukasan, maaga siyang nagising at pumasok sa 5-star restaurant. Sinikap ni Lucy na magtrabaho para makaipon. Hanggang sa makalipas ang 2 buwan, nalaman niyang nagdadalang tao siya. Kaya nakaramdam siya ng depression. Pero sinikap niya pa ring mabuhay at magtrabaho. Nagpatuloy siya sa pagsiserve ng mga orders at pag-take ng orders ng mga customers. Ganon na naging trabaho niya hanggang sa lumaki na ng tuluyan ang kanyang tiyan. Nag-resign si Lucy sa restaurant at nagstay sa apartment. Malapit na yata ako, mga anak. Dama niya ang paglalabor, kaya nagpunta na siya ng ospital at sumakay sa taxi. Ayos naman ang mga record niya noong nakaraang check-up mula nang malaman niyang buntis siya, kaya walang naging problema. Makalipas ang 1 oras na paglalabor, nanganak si Lucy ng kambal na babae. Halos panawan siya ng ulirat sa kakaire, pero pinili niyang ilabas sa mga anak. Salamat sa Diyos. Salamat. Nailabas ko sila ng matiwasay. Inasikaso naman siya ng nurse at pati ang kambal. Makalipas ang 1 araw, pinayagan na si Lucy na lumabas kasama ng mga anak. Mag-isa niyang inayos ang mga bayarin at dokumento ng kambal. Umuwi siya sa inuupahang apartment at pilit kinaya ang pagpapadede sa kagawain kahit bagong panganak siya. Sa totoo lang, hindi niya maiwasang mapaiyak sa sama ng loob at habag sa sarili. Sa loob ng 1 taon, nairaos niya ang sobrang hirap sa pag-aasikaso ng mga anak at nagtitinda rin siya ng cake para masuportahan ng mga bata. Doon pa lang siya kumuha ng yaya para may magbantay sa mga anak niyang babae. Perla, ikaw na bahala kina Love at Hope. Magde-deliver lang ako ng cake. Wala kasing rider na available today. Need na ni customer yung cake niya. Bumaling si Lucy kay Perla at tumango naman ang kasambahay. Aalis ka po, Mama? Tanong ng panganay sa kambal na anak ni Lucy. Magli5 taon na ang mga bata at talagang napakagaling na nilang magsalita at matalino rin pareho. Oo anak, uuwi rin agad si Mama. Magpakabait kayo ha? Opo Mama, ingat ka po. Tugon ang batang si Hope. Humalik naman si Lucy sa anak pati kay Love na nooy tulog na tulog. Umalis si Lucy na may magaang pakiramdam. Alam niya rin kasing mapagkakatiwalaan si Perla. At hindi ganon kakulit ang mga anak niya. Mas lalong ang ginanahan si Lucy magtrabaho.
dahil behave na behave ang mga bata. Gusto niya lang talagang may nag-aasikaso sa kambal kapag busy siya para hindi maboring o mag-tantrums. Samantala, nakarating naman si Lucy sa bahay ni Eloisa. Ang customer niyang may order ng 2-tier na cake. Hi, good morning. Dala ko na yung order mong chocolate moist cake na customized. Sana magustuhan mo ah. Masayang saad niya. Nagpasalamat naman sa kanya si Eloisa at pinakuha sa tauhan ng cake. Saka inabot ang bayad kay Lucy na tinanggap naman ito saka umalis. Sa bawat araw, ganoon palagi ang ginagawa ni Lucy. Masaya siya dahil nagagawa niyang mag-provide para sa kanyang kambal na anak at sa kanilang pamilya kahit 3 lang sila. Marami rin namang bumibili sa kanya at nagiging suki dahil masarap siyang gumawa ng cake. Samantala, makalipas ang ilang taon, hindi niya lubos akalain na iimbitahan siya ng kapatid niyang si Miranda sa grand engagement party nila ni Nicolo. Tumawag ang babae at sinabing pinapapunta siya ng kanilang daddy. Hindi nagalit si daddy? Kunot noon na tanong ni Lucy sa kausap sa phone kahit alam niyang hindi naman siya nakikita ni Miranda. Yeah, kaya pumunta ka. Ayoko nga sanang tawagan ka dahil baka maghabol ka lang kay Nicolo. Kaya lang mapilit si daddy. Kapatid pa rin daw kita so, be it. Maarting tugon ni Miranda sa kabilang linya. Don't worry, wala akong balak agawin sa'yo ang taong inagaw mo lang din naman sa akin. Huwag ka matakot sa sarili mong multo. Tugon ni Lucy at pinatay na ang tawag. Alam niya na rin naman ang date at venue ng engagement party, kaya hindi niya na tinagalan pa ang pakikipag-usap kay Miranda. Napabuntong hininga siya dahil alam niyang hindi pa siya handang harapin ang kanyang pamilya. Pero wala siyang balak itago ang kambal niyang anak sa kanyang ama. Lolo pa rin naman ang kanyang ama ni na Love at Hope. Isinantabi niya na lang muna ang tungkol doon nang lapitan siya ng kambal na anak. Mommy, ayos ka lang? Nagsasalubong na naman kasi ang kilay mo. Puna ng pangalawa niyang anak na babae. Ayos lang ako anak. Kaya lang kasi tumawag sa akin ng tita Miranda niyo. Pinapapunta ako sa mansyon para umattend ng engagement party nila ng ex kong inagaw niya. Paliwanag ni Lucy kahit alam niyang hindi pa siya maiintindihan ng mga bata. Pero naging honest siya sa kambal. Napaisip naman si Love at sumagot sa kanya. Tita Miranda, yung stepsister niya na witch ang nag-invite? Baka awayan ka lang nun, mommy. Concern na pahayag ng anak. Wala naman akong balak magpaapi. Gusto niyo bang sumama ni Hope? Nang sa gayon, makilala niyo na rin ang lolo niyo? Magugustuhan niya kaya kami, mommy? Kabadong tanong ng bata. Oo naman anak. Napaka-cute yung kaya ni Hope. At napakatalino kahit sino magugustuhan kayo. Nakangiting yumakap si Lucy sa anak at humalik sa noon ni Love. Kaya gumaan ang pakiramdam ng bata. Naramdaman naman ng mag-ina ang pagsali ni Hope sa yakapan. Pinupog niya ng halik ang kanyang kambal na anak at pinusog sa pagmamahal. Narinig niyang tinatawag na sila ni Perla para kumain. Nakapagluto na ang ginang ng makakain. Sabay-sabay na silang kumain at pagkatapos nagbonding sa may labas ng bahay. Makalipas ang 2 linggo, naging abala ang mag-iina sa pagbibihis. Dahil sa araw na yon, gaganapin ang engagement party nila Miranda at Nicolo sa kanilang mansyon. Magbe-behave lang kayo muli mga anak ha? You have to behave para hindi kayo mapagalitan doon. Naintindihan niyo ba? Mommy, magtatagal pa ba tayo doon? Tanong ni Love habang nag-aasikaso siya ng mga ekstrang damit na dadalhin. Para kung sakaling mag-amoy pawis o magdungis ang kambal, may pamalit sila. Hindi anak, hindi ko kayang tagalan ng ugali ng tita Miranda niyo kaya uuwi rin tayo agad. Talaga po? Kumbaga attend lang tayo saglit? Yes baby. Masayang umiti si Lucy sa mga bata kaya tumango ang dalawa. Alam kasi niyang ayaw ni Hope at Love
magtagal sa ibang bahay. Lalo na, hindi rin siya tinrato ng maganda sa bahay nila dahil kay Miranda. Samantala, umalis sila sa apartment kasama ni Perla at dumiretso sa mansyon nila sa Taguig. Sumalubong ang maingay at maliwanag na paligid dahil gabi na rin sila nakarating. Maraming mayayaman at kilalang personalidad na bumati nang makilala siya. Ang ilan ay nagbulungan nang makitang may kasama siyang kambal. Hanggang sa humarang sa kanya ang stepsister na si Miranda sa may pool area. Uy, ikaw ba yan, Lucy? Di kita nakilala ah. Parang hindi ka nanganak. Sila na ba yung mga anak mo sa pakikipag one night stand mo? Mga bastarda. May kaartehang saad ni Miranda. Nakasuot ng puting fitted gown ang babae at mas nagmukhang matapang sa makapal nitong makeup. Watch your mouth, bitch. Hindi ako nagpunta dito para tumanggap ng insulto mula sa'yo. Imbes na i-congratulate kita. Baka gusto mo ipakita ko pa sa ibang kawalangyaan mo at ni Nicolo. I have proof. Banta ni Lucy sa naiinis na boses. Talaga? Ba't di mo pinakita yan noon kay Daddy? Huwag kang sinungaling, Lucy. Kung tutuusin, mas malandi ka kaysa sa akin. Nakipag one night stand kasi hindi mo kilala? Wow. Paano ko nalaman? Pinasundan kita nung gabing yon. Medyo kinakabahang sabi ni Miranda. And so, kesa naman sa'yo, nakipagtalik ka sa boyfriend at fiancé ng kapatid mo. Gaano ka kalandi? Mga agaw? Tugon ni Lucy habang tinatakpan ni Perla ang tenga ng kambal. Nagsimulang magbulong-bulungan ng mga taong nakarinig, kaya nakaramdam ng pagkapahiya si Miranda. How dare you? Kapal na mukha mong sabihin sa akin yan. Gayong tinakbuhan ka lang naman ng ama ng mga anak mo. Halos magsalubong ang kilay na sabi ni Miranda. At least, nagawa kong buhayin at palakihin ng anak ko. Kumpara sa'yo, na umaasa lang sa pangaagaw at hindi kayang maging independent. Susugod na sana sa kanya si Miranda nang magawang umilag ni Lucy, kaya dumiretso ang babae sa may tubig. Halos maluno doon si Miranda nang makita siya ni Nicolo at sinagip agad ang mapapangasawa. Help! Help! I'm drowning! Maarting sigaw nito. I'm here. Don't be afraid. Sinagip ni Nicolo ang dalaga sa kainahon. Galit nilang binalingan si Lucy. Di ka na nahiya. Talagang ngayon ka pa ng gulo sa engagement party namin? Ganyan ka ba kadesperada? Talagang gumagawa ka ng eksena para mapansin ko? Ano? Teka, yan na ba yung mga anak mo sa lalaki mo? Mapang-insultong saad ni Nicolo. Inabot naman ni Lucy ang mga anak kay Perla sa kalumapit sa binata. Maghinay-hinay ka sa mga pinagsasabi mo. Baka hindi kita matansya. Bakit? Totoo naman ah. Anak mo yan sa kung sinong lalaki nakilala mo sa bar. Mas malala ka pa kay Miranda. Siya? Sa kanya binigay kaya pakakasalan ko siya. Mayabang na saad ni Nicolo. Isang malakas na sampalang natanggap niya mula kay Lucy. Para yan sa pang-iinsulto mo sa akin at sa mga anak ko. Paano ka nakakasiguro na ikaw lang? Hindi mo ba alam na minomolest siya si Miranda ng tunay niyang tiyuhin? Malamig ang boses na sambit ni Lucy. Kaya nga hindi ako naniniwala na ikaw ang nauna sa kanya. Hindi mo malalaman yon kung sa unang beses na ginawa ninyo ang kawalangyang yon, lasing ka. Kaya niyang itamper ang bagay na yon nang hindi ka nagkakamalay. Wala nang pakialam si Lucy kung mapahiyaman si Miranda dahil sagad sa boto na rin ang pang-iinsulto ng mga ito sa kanya. Doon na dumating si Don Javier para umiksena. Lucy? Anong sinabi mo? Hindi kita pinapunta rito para manggulo sa engagement ng dalawa. Kala ko pa naman natuto ka na. Galit na sigaw ni Don Javier. Oo nga, hindi rin ako nagpunta rito para insultuhin nilang dalawa pati ang mga anak ko. Pati mga bata hindi nila pinapalagpas sa galit nila sa akin. Kung ipakita ko kaya sa lahat ng narito ang ginawa ng mga walang yan, kaya nasira ang engagement namin ni Nicolo noon. Gusto niyo ba yon? Walang emosyong tugon ni Lucy. Sasampalin sana siya ni Miranda nang tumigil sa ere ang kamay ng babae. Isang matangkad na lalaki ang pumagitna sa kanila.
at halos magwala ang puso ni Lucy habang nakatingin sa bagong dating. Hindi niya akalain na invited din sa engagement party ito. I will never let anyone touch her. Numagundong ang baritonong boses ni Rupert sa buong area at halos maglabasan na rin ang ugat ng lalaki sa sentido nito. Hugh, anong ginagawa mo dito? Halos magwala ang puso ni Lucy sa kanyang narinig at numagundong ang kaba sa kanyang dibdib dahil naroon ang ama ng kanyang kambal na anak. Let's talk later. Sa ngayon, gusto kong harapin ang mga tao na ngaapi sa'yo. Saka bumaling si Rupert kina Miranda at galit na binitiwan ang kamay ng babae. Rupert Matthew Cheng? Hindi makapaniwalang tawag ni Miranda sa pangalan ng binata at tila pamilyar naman yun kay Lucy. Narinig niya ang usap-usapan na isang Chinese at bilyonaryo ang lalaki. Kaya lalong nagwala ang puso ni Lucy sa kanyang narinig. Sinabi rin ng mga bisita na investor ang binata sa kumpanya ni Nicolo at isang kilalang tyrant pagdating sa negosyo. Lahat ng kumakalaban pinatutumba. Kitang-kita ni Lucy kung paano magbago ang ekspresyon ng mukha ng kanyang ama. Anong karapatan mong tawagin ako sa pangalan ko? Mr. Cheng, pasensya ka na. Pero problemang pampamilya ito. Huwag ka sana makialam sa amin. Singit naman ni Nicolo. Halata sa mukha na naiinis sa pangingialam ni Rupert pero wala siyang magawa. Paano ako naging outsider? When in fact, ako ang lalaking tinutukoy niyo. Malamig ang boses na tugon ni Rupert. Nanlaki naman ang mga mata nila sa gulat. Ano? Ikaw ang naka-one night stand ni Lucy? Hindi makapaniwala ang tanong ni Nicolo. You heard me. Halos mamutla sila sa kanilang napagtanto. Nakaramdam naman ng hiya si Lucy dahil parang normal lang sa kanila kung mag-usap tungkol sa bagay na yon. Bagay na hindi kayang tanggapin ng kanyang kapatid na si Miranda. Hindi maaari. Paanong ikaw? Huwag mo kaming linlangin, Mr. Cheng. Hindi mo kailangang akuin ng isang bagay na hindi mo naman ginawa. Nahihibang na singit ni Miranda. Do you think I will joke about this? Ha? Iritableng tugon ni Rupert, kaya mas lalong umugong ang bulong-bulungan. Nagulat si Lucy at nanlaki ang mga mata nang hawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Hurting her is hurting me. Now, if you're tired of your life, just die. Banta niya sa mga kaharap. Kumalabog naman ang malakas ang puso ni Lucy dahil nakaramdam siya ng kilig. Pasensya ka na, Lucy, anak. Dapat hindi kita hinusga noon at pinalayas. Napatingin si Rupert sa kanya at sa kanyang ama. Pinalayas mo ang anak mo nang dahil doon? Without knowing her side of story? Hindi na maipinta ang mukha ni Rupert sa labis na inis na nararamdaman. Dahil matagal na panahon niyang pinapahanap si Lucy. Kaya pala hindi niya makita ang babae dahil pinalayas ito ng sariling ama. I'm so sorry. Nadala lang ako ng galit dahil sa sinabi ni Nicolo. Masisira ang kasunduang kasal at aatras siya sa pag-invest sa kumpanya ko dahil sa nangyari. Akala ko si Lucy talaga ang mali. Nakayukong tugon ni Don Javier. Kita ni Lucy ang pagpipigil sa kilos at itsura ni Rupert. Lalo na nang ikinuyom nito ang isang malayang kamay. Tila may mainit na palad na humaplos sa puso ni Lucy dahil doon. So hypocrite. Gigil na sambit ni Rupert. Walang alinlangan niyang sinabi yon sa harapan ng mga tao. Kaya nanlaki ang mga mata ni Lucy sa gulat. Hayaan mo na. At least alam ko na kung sino ang pamilya ang turing sa akin. Hindi na sana ako nagpunta dito para makisama. Hindi naman pala ako welcome. Sa mga pangiinsulto pa lang na natanggap ko, alam ko na. Mas mukha pa nga ako anak sa labas kesa kay Miranda eh. Dahil mas napapakinabangan siya ni Daddy kesa sa akin. Yun ang sabi ng ama ko. Puno ng hinanakit na sabi ni Lucy. You don't need them. You only need me. Yun lang ang sinabi nito at hinila na siya ni Rupert paalis doon. Sumunod naman sa kanila ang yaya na si Perla. Karga nito ang kambal nilang anak. Saan mo ko dadalhin? Nagsimula na siyang kabahan. My home. We will talk about us.
Sumenyas naman si Lucy na iuwi na ni Perla ang mga bata. Tumango naman ang katulong. Panatag siyang sumama kay Rupert dahil alam niyang safe ang mga anak niya pag si Perla ang kasama. Samantala, nang makalabas sa kanilang mansyon, agad sumakay si Rupert sa kotse niya at pinasakay si Lucy. Wala siyang nagawa kundi sumakay at agad naman yung pinaharurot ni Rupert paalis. Hanggang sa makarating sila sa mansyon ng lalaki, makalipas ang ilang oras na biyahe. Pinagbuksan siya nito ng pintuan ng kotse at bababa na sana siya nang kargahin siya nito bigla na para bang bagong kasal silang dalawa at naglakad dito papasok sa loob ng mansyon. "Ibaba mo na ako, nakakahiya!" Reklamo niya, pero hindi nagpatinag ang lalaki kahit bumati na ang mga kasambahay nito at mga tauhan. Dinala lamang siya ni Rupert sa kwarto nito at ibinagsak sa kama. Kaya dumagundong sa kaba ang dibdib ni Lucy. "Alam mo ba na nakakagalit ang ginawa mo? Umalis ka nang walang paalam." "Ayoko nang obligahin ka sa mga bagay na hindi naman dapat. Wala kang obligasyon sa akin. I am broken that time." "Kaya ginawa mong panakipbutas ang pakikipaglandian sa akin at pakikipag one night stand? Ha?" Halos magsalubong ang kilay ni Rupert sa inis. Aminado siyang hindi siya mahilig magseryoso sa babae, pero hindi niya matanggap na si Lucy ang naging karma niya. Talagang tinamaan siya rito nang magkita sila sa bar noon. "Hindi sa ganon. Ginusto ko naman yung nangyari sa atin. Ayoko lang magmukhang naghahabol kaya umalis na lang ako kaysa isipin mo na gaya ako ng ibang babae." Katwiran ni Lucy. Hindi niya maintindihan ang sarili sa nararamdaman ng mga oras na yon. "Matagal kitang hinanap, kaya pala hindi kita nakakita sa inyo. Pinalayas ka dahil sa nangyari sa atin. And I'm so sorry. Pero kung di ka umalis at nakapag-usap tayo, handa naman akong panagutan ka." Kumabog ng malakas ang kanyang puso sa narinig. Hindi niya lubos sa kalain na maririnig niya yon kay Rupert. Bihira lang ang lalaking handang panagutan ng babae kapag may nangyari sa kanila sa kama. "Wala ka bang girlfriend o fiancé? Baka mamaya may manabunot sa akin bigla paglabas ko dito." May halong pagbibirong saad ni Lucy para itago ang kilig na nararamdaman. "Wala. Kaya ang swerte mo dahil wala kang karibal." "Anong maswerte doon? Halos lahat ka ng babae nung nasa engagement party tayo sa'yo nakatingin. Halatang may pagnanasa pa sa'yo." "Wala naman akong pakialam sa kanila. Ikaw ang gusto kong makilala at panagutan. Siya nga pala, sino yung kambal na kasama mo? Kamukhang kamukha ko sila. Are they mine? Anak ba natin ang mga yon?" Labis ang kabang nararamdaman ni Lucy sa tanong ng lalaki. "Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong mo." "Just answer me." Nagulat ako na makita ko sila. Kamukhang kamukha ko ang mga bata. Kaibahan lang babae sila. "Yes. Anak natin sila Love at Hope." Matapang na sagot ni Lucy. Kumurba naman ang ngiti sa labi ni Rupert sa narinig. "That's nice. Gusto na magkapo nila mom at daddy. Pati si Grandpa kinukulit na ako. Kaya lang to prove that they are mine, kailangan ko sila ipa-DNA test." "What? Wala kang tiwala?" "Hindi sa ganon. Siyempre hindi nila ako paniniwalaan. Dahil alam nilang hindi ako nagseseryoso sa babae. But you're different. Kaya kailangan natin ng proof na anak ko sila para kilalanin silang Cheng." Naintindihan naman ni Lucy ang punto ni Rupert. Kaya nagpa siya siyang pumayag. "Okay, payag ako. Pero hindi mo sila kukunin sa akin, ah." "You crazy? Ba't ko sila kukunin? Bala kong ayusin ang pamilya natin." Tila nabingi si Lucy sa kanyang narinig at bigla na lang nagpaulit-ulit sa kanyang tenga ang sinabi ni Rupert. "Ayusin ang pamilya natin?" "Oo naman. Ayokong lumaki ang mga bata na broken family. Lumaki akong buo ang pamilya ko, kaya gusto kong ganun din sila." "Magsasama lang tayo?" "At magpapakasal, syempre." Natigilan si Lucy at napaisip. "Ayoko. Marriage without love, mahirap yon. Co-parenting na lang." "What? Anong ayaw mo? Huwag mo sabihing ayaw mo sa akin. O may iba ka pang gusto."
Halos magsalubong ang kilay ni Rupert sa kanyang narinig. Hindi niya lubos sa kalain na aayawan siya ng babaeng gusto niya. Hindi niya man aminin, pero talagang gusto niya si Lucy. Unang kita niya pa lang sa babae noon, nagwawala na ang puso niya at nagiinit na ang katawan niya. Ayoko lang talagang magpakasal tapos walang feelings sa isa't isa. At magpapakasal lang para sa mga bata. Ang unfair nun. Who told you that I have no feelings for you? Inis na yumuko si Rupert kaya napahiga sa kama si Lucy habang kumakabog ng malakas ang dibdib sa kaba. Huwag mo sabihin gusto mo ako. Di ka naman pangit para hindi ko magustuhan. Ikaw hindi mo man lang ba ako gusto? Akala ko ba gusto mo ang nangyari sa atin? Ang dami mo namang sinasabi. Isa lang naman yung tanong ko eh. Kakamot-kamot sa kilay na saad ni Lucy habang nakasimangot. Natigilan siya ng dumukwang si Rupert at sinakop ang labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Lucy sa gulat. Hindi niya lubos sa kalain. Nahahalikan siya ng lalaki. Nalasahan niya pa ang mint sa labi ni Rupert. Bigla siyang naadik. Kusang gumalaw ang kanyang mga labi para tumugon. Sabay na kumabog ng malakas ang kanilang puso sa sobrang kilig na nararamdaman. Nang matauhan, malakas na itinulak ni Lucy si Rupert at napatakip siya sa bibig gamit ang palad. Hugh, ba't ka nakahalik? Pinatutunayan ko lang na gusto kita. Consider it as love at first sight. Halos mamula ang kanyang pisngi sa sinabi niya ni Rupert. Pero hindi niya maikakaila na kinikilig siya ng sobra. Matagal naman siyang nakamove on kay Nicolo. Simula na magkaanak siya at may mangyari sa kanila ni Rupert. Para kay Lucy, hindi dapat siya nag-aaksaya ng oras sa mga manlulokong gaya ni Nicolo. Kaya nakamove on siya agad. Hindi pwedeng ganon-ganon na lang, no? Then, kilalanin natin ang isa't isa. Let me court you. Seryoso ka? Liligawan mo ko? Oo naman. Pero kung ayaw mo na mabilisan, ay diligawan muna. Hindi naman ba siya ng one night stand para maging tayo agad? Mamaya, ako lang pala may gusto sa'yo. Tapos wala kang gusto sa akin. Masakit yun. Loko. But you're right. Mas maganda nga kung kilalanin muna natin ang isa't isa. Para kung ayaw ko sa'yo, hanap na lang ng iba. Biro ni Lucy. Kaya kinorner na naman siya ni Rupert at inangat ang kanyang baba. Kung angkinin kaya kita ulit para mapuntis ka. Nang sa ganun, hindi ka na maghanap ng iba. Halos mamula ang mukha ni Lucy nang marinig yun. Ramdam niya ang kabog ng dibdib. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kung natutuwa siya o nananabik sa sinabi ng lalaki. Napailing na lang si Lucy para iwaksi ang matinding pagnanasa sa isip. Tigilan mo nga ako. Ihatid mo na ako sa apartment namin. Hinihintay na ako ng mga bata. Hindi sanay matulog ang dalawang yon pag alam nilang wala ako sa bahay. Akala ko dito ka matutulog. Baliw ka ba? Ibalik mo na ako doon. Kailangan ako ng kambal. Paano ka nakasurvive? Paano kayo nabuhay tatlo? Nakayanan mo silang palakihin mag-isa? Di ka ba nahirapan? Kinaya ko, kahit ako lang mag-isa. Dahil ginusto ko makasama at palakihin sila. Kahit nabunga sila ng one night stand, wala silang kasalanan at para sa akin blessing sila. Dahil mga panahong yon, wala na akong pamilya. Namatay ang mommy ko nung bata ako dahil sa fire accident. Habang si daddy naman nagpakasal sa mommy ni Miranda. Nabaliwala na ako. Dahil sila ang lumabas sa tunay na pamilya. Kaya nangako ako sa sarili kong bubuhayin ko sila. At magiging masaya kami kahit kami lang. Naging seller ako ng cake. Pinag-aralan kong mag-bake, nag-testa ako. At ako na rin mismo ang nagde-deliver sa customers minsan. Mahabang kwento ni Lucy kaya nakaramdam ng awa si Rupert. Kaya nga, dito ka na lang sa mansyon ko tumira, kasama ng mga bata. Mas marami mag-aalaga sa kanila, hindi isa lang. Mas makakabawi pa ako sa kanila sa mga panahong hindi ko kayo nakasama. Gusto kong bumawi. Hindi biro ang pinagdaanan mo. Hayaan mong gampanan ko ang pagiging ama sa kanila. At para sabihin ko sa'yo, proud ako dahil kinaya mo. Pero sana, nasa tabi mo ako nun. Napaisip naman si Lucy.
At nakita niya rin kasi na talagang naghahanap na ang kambal ng kalinga ng kanilang ama. Kaya nagpasya na siya at pumayag. Sige na nga, isasama ko dito si Perla ha. Siya kasi ang pinagkakatiwalaan ko sa mga bata. No problem. Ako na magpapasahod sa kanya. Yung pagbe-bake mo pwede mong gawin. Magpatayo ka ng shop, akong bahala sa gastos, capital at manpower. Nang sa ganon mapursue mo yung passion mo. Papayagan mo ako? At ikaw pa talaga mag-sponsor? Halos manlaki ang mata ni Lucy sa narinig. Mula sa lalaki. Marahan namang tumango si Rupert. Wala ka bang tiwala sa akin? I'm rich. Afford kong pagawan ka ng sarili mong shop. Naku, wag na, nakakahiya naman. Bakit ka mahihiya sa future husband mo? Tugon ni Rupert saka pinakatitigan ng labi ni Lucy. Ikaw talaga? Bahala ka. Basta sa akin lang walang sumbatan ha. Of course. At bakit ko naman gagawin sa'yo yon? Walang magiging rason basta wag mo ako ipagpapalit. Wala tayong magiging problema. Di naman ako ganong klaseng babae. Baka ikaw. Basta naman ako. Ilang taon ako naghintay sa'yo at naghanap. Wala akong ginalaw o nilandi. Para sa akin sapat ka na. Ikaw lang ang hinahanap-hanap ko. Totoo? Halos mga matis ang pisngi ni Lucy sa sobrang kilig. Marahan namang tumango si Rupert. Totoo. Kaya asahan mong kapag naging tayo, ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ako kasarap. Magmahal. Napahampas si Lucy sa braso ni Rupert sa kalokohan ng lalaki. Oo na lang no. Halika na, uwi na ako. Baka umiiyak na yung mga bata doon. Ano nga ulit pangalan ng mga anak natin? Love at Hope. Saan mo yun nakuha? Sa Bible. Napangiti naman si Lucy habang nakatingin sa labas. Lumabas na sila ng kwarto at balak siyang ihatid ni Rupert. Pwede ba ako matulog doon? Hindi tayo kasya, maliit lang ang space. Sunduin mo na lang kami bukas ng maaga pagkahatid mo sa akin. Okay. Mag-hotel na lang muna ako. Kainis? Parang nangongonsensya ka. Wala kasi talagang space. Kung meron lang bakit hindi? Talaga? Kung merong space. Patutulugin mo ako sa bahay niyo? Tila may halong pananabik ang boses ni Rupert kaya namula ang pisngi niya. Wala, basta bukas na. Tumango na lamang si Rupert sa sinabi niya. Saka sila sumakay sa kotse ng lalaki. Inihatid siya nito sa apartment at nakarating sila doon makalipas ang 1 oras na biyahe. Sumalubong sa kanila ang masayang mukha ni Hope at Love. Siya na po ba yung daddy namin, Mommy? Ang pogi mo pala, Daddy. We look alike, oh. Napatawa na lang si Lucy sa sinabi ng mga anak. Paano kayo naging pogi, ha? Babae kayo. Ay, oo nga no, sorry po. Yumuko si Rupert at naglahad ng kamay at mabilis tumakbo ang kambal at niyakap ang kanilang daddy. Sa puso ni Lucy sobrang saya niya habang pinagmamasa ng kanyang mag-aama. Tila may mainit na palad na humaplos sa kanyang puso. Dito ka na po ba titira, Daddy? Tanong ni Love. Sa mansyon niya tayo titira, anak, bukas. Talaga po? Yehey! Yes, anak. Masayang umiti si Lucy kay Love at ganun din kay Hope. Makakasama na namin si Daddy. May daddy na kami. Yes, anak. May daddy na kayo. Buong pagmamahal na tinitigan ni Rupert ang kambal niyang mga anak. At naramdaman niya ang tila mainit na palad na humahaplos sa kanyang dibdib. Nakipaglaro muna si Rupert sa mga bata at kitang-kita ni Lucy kung gaano kasaya ang kanyang mga anak. Hindi niya tuloy mapigilan ang sariling mapangiti. Nagpalit naman siya ng damit at lalabas na sana ng kwarto nang harangin siya ni Rupert saka siya napahakbang papasok sa may pintuan. Anong ginagawa mo? Ang mga bata. Kabado niyang tanong. Gusto ko lang makita yung kwarto mo bago tayo umalis mamaya umaga. Kasama ng yaya nila, mga nakatulog na sa sobrang pagod. Doon ka nga. Teka nga, titignan ko lang pala sila Hope at Love. Utal na sabi ni Lucy. Nagdadahilan pa siya. Saka tatalikuran na sana si Rupert nang hilahin siya nito sa kamay at isinara ang pintuan. Sa tingin mo, mautakan mo ako, ha? Nagsasabi mo dyan.
Alam mo kung ano ibig kong sabihin. Mas lalong nagwala ang puso ni Lucy nang hawakan siya sa baba ni Rupert at walang alinlangan nitong sinakop ang labi niya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Bahagya pa itong tinulak palayo, pero hindi nagpatinag ang lalaki. Mas nilaliman ni Rupert ang halik, hanggang sa manlambot na ang tuhod ni Lucy. Kusang tumugon ang kanyang labi, nang madala siya sa kakaibang sensasyong dulot ng paghalik ni Rupert sa kanya. Kalaunan, huminto rin sila at halos kapusin na ng hininga. Naliligaw ka pa lang eh. Ba't ka halik ng halik? Para maramdaman mong gustong-gusto kita. That's my love language. Halos mamula ang pisngi ni Lucy nang marinig ang sinabi ni Rupert. Hindi niya lubos sa kalain na sasabihin yun ng lalaki. Hindi kasi halata sa karakter nito ang pagiging sweet at lover boy. Pero aminado siyang kinikilig siya sa mga banat nito. Mukhang kasya naman tayo sa kama mo ah. Ayaw mo na siguro akong katabi? Hindi ah. Sina Love at Hope kasi ang katabi ko. Ayaw nila sa kwarto ni Perla. But tonight, they slept there. So I can stay by your side? Malambing na tanong ni Rupert kay Lucy. Talagang tatabi ka sa akin? Oh, wala namang masama doon. Nagtabi na tayo dati sa kama, di ba? You? Halos mamula ang mukha ni Lucy sa sobrang hiya. Dahil sa sagot ni Rupert sa kanya, ngumiti lang ang lalaki at nahiga na sa kama. Labis ang inis na naramdaman ni Lucy dahil hindi man lang hinintay ng lalaki ang pagpayag niya. Nagmarcha na lang siya pahiga sa kabilang side ng kama at marahang pumikit. Pero nahirapan siyang makatulog at para siyang natuod nang yumakap sa kanya si Rupert. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo hanggat di mo ako sinasagot. Sa ngayon, makukontento muna ako sa halik at yakap. Sabi mo yan ah. Naging panatag ang kalooban ni Lucy nang marinig ang sinabi niyo ni Rupert. Kaya naman mabilis siyang nakatulog sa sobrang pagod. Hindi niya mapigilang umiti habang natutulog dahil sa init ng katawan ni Rupert na dumidikit sa kanya. Kinabukasan, nagising sila sa sunod-sunod na katok sa pinto ng kambal nilang anak. Mommy! Daddy! Kala ko po lilipat na tayo. Sigaw ni Hope. Lumapit na naman si Love. Mommy! Napabalikwas ng bangon si Lucy dahil panay ang katok ng mga bata. Kaya nagising na rin pati si Rupert. Awkward nang umiti si Lucy doon. Inayos niya ang buhok sa kadamit bago niya binuksan ang pintuan. Mabuti na lang, nakaupo na rin si Rupert nang masiglang pumasok ang kambal. Wow, Daddy! Tabi kayo natulog ni Mommy? Baka sakit na mukha ni Love ang pagkamangha. At labis na kaligayahan dahil magkasama ang kanilang ama't ina. Yes, anak. Magkasama kami natulog. Agad yumakap si Love kay Rupert at hinaplos ng lalaki ang buhok ng kanyang anak. Labis ang sayang naramdaman ni Lucy habang pinagmamastan ang paglalambing ng anak sa kanyang daddy. Ganon din ang ginawa ni Hope. Bangon na po kayo ah, kain na po tayo. Nakapagluto na po si Yaya para makaalis na po tayo dito. O sige anak, hintayin niyo kami sa kusina. Umalis ang kambal para sundin ang bili ni Lucy. Laking tuwa naman nila ni Rupert sa pagiging mabait at masunurin ng kanilang mga anak. Kakaibang saya ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Dahil may pag-asa ng mabuo ang kanilang pamilya. Buong akala ni Lucy, habang buhay na hindi makikilala ni Hope at Love ang kanilang ama. Kaya malaking achievement para sa kanya ang panagutan sila ng lalaki. Bukod pa doon, nakikita niyang may pagmamahal si Rupert sa kanilang anak. Matapos mag-ayos ng sarili at kama, lumabas na silang dalawa para dumiretso ng kusina para kumain. Paano mo pala ako natandaan? Of course I remember your face and name. Bukod doon, pinacheck ko ang CCTV at inalam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Ginawa mo talaga yon? Halos mamula ang pisngi ni Lucy. Sa kanyang narinig, tumango naman si Rupert bilang sagot. Talagang nag-effort si Rupert na hanapin siya. Hindi niya tuloy mapigilan ang sariling kiligin. Matapos nilang kumain,
Nagpasya silang magbonding sa mall. Naligo muna sila at nagbihis. Binihisan ni Lucy ang mga anak. Sobrang saya ng mga bata kaya tuwang-tuwa rin siya. Huwag kayong malikot sa mall mga anak ha. Baka mawala kayo doon. Opo mama, magbabait kami doon. Mabuti naman. Wala ring aalis sa pwesto namin ng daddy nyo ha? Opo. Umalis naman sila ng mansyon sakay sa kotse at makalipas ang ilang minuto, nakarating sila ng mall. May mga kasama rin silang bodyguards at si Perla ang tumitingin-tingin sa mga bata. Kaya panatag ang kalooban ni Lucy na igala ang kambal. Dumiretso sila sa playground para sa mga bata at si Rupert ang nakipaglaro sa mga anak nila. Mag-iingat kayo sa slides ha, baka masaktan kayo. Paalala ni Lucy na sinang-ayunan ng kambal. Ako nang bahala sa kanila, huwag kang mag-alala. Sabay senyas ni Rupert sa mga tauhan niya. Halos manlaki ang mata ni Lucy. Nang abutan siya ng mga bulaklak na tulips ng mga tauhan ni Rupert. Kinilig naman siya dahil doon. Doon niya naalala na naniligaw nga pala talaga sa kanya si Rupert. Pagkatapos silang maglaro sa playground, dumiretso sila ng Shakey's para kumain. Nang biglang dumating si Miranda kasama si Nicolo at inagaw ang hawak na chicken wings ni Love, kaya tila mangiyak-ngiyak ang bata. Happy family, huh? Sigurado ka bang ikaw ang ama ng mga batang yan, Mr. Cheng? Mapang-asar na sabi ni Miranda, halatang inggit ang babae. Kapal na mukha mo, Miranda. Talagang hindi ka titigil, no? Bakit? Totoo naman, di ba? Hindi ka malinis na babae. Talaga lang, ha? Baka ikaw yun. Nagpapagalaw ka sa tiyuhin mo dahil gusto mo rin. Samantalang ako, ni minsan hindi nga ako nagalaw ni Nicolo. Kaya ikaw ang pinatulan niya dahil easy to get ka. Mapang-insultong saad ni Lucy. Kaya nagsalubong ang kilay ni Miranda sa sobrang galit. Aatake sana siya kay Lucy nang galit na nagdabog si Rupert. Napalingon si Lucy sa lalaki at di niya akalain na mas lalo itong gumwapo kapag galit. How dare you? Alam mo bang isa sa pinakaayoko sa lahat, yung inaabala kami sa pagkain? Lalo na ako. Lakas sa loob mong manghamak at magsimula ng away tapos mapipikon ka? Go away kung ayaw mong ipatapon ko kayo sa labas. Sabay tingin ni Rupert sa mga bodyguards na kasama nila. Agad namang umeksena si Nicolo. Miranda, nakakahiya ka. Ayoko madamay sa'yo ha. Kusa nang hinila ni Nicolo si Miranda palabas. Kitang-kita ni Lucy kung gaano ka-hypocrite si Nicolo. Samantalang kanina hinayaan lang nito si Miranda sa panggugulo at pangiinsulto. Ni hindi man lang nagawang pigilan o sawayin, tapos ngayon ikakahiya niya. Dahil doon, proud siya na hindi ganon si Rupert. Ipinagtanggol pa siya ng lalaki, kaya nadagdagan na naman ang paghanga niya rito. Habang tumatagal, mas nagugustuhan niya ang pagiging protective ni Rupert sa kanya. Sa susunod, na magsalita ka na naman ng tungkol sa mga anak ko, hindi na ako magdadalawang isip na gawing impyerno ang buhay mo. Malamig ang boses na tugon ng lalaki, kaya mas lalong kinabahan si Nicolo dahil ayaw niyang madamay. Higit na mas makapangyarihan at mas mayaman si Rupert kaysa sa kanya. Apologize. Pinapahiya mo talaga ako, Miranda. Huwag mo akong pakitaan ng ganyan ha. Baka ayawan kita. Pananakot ni Nicolo kay Miranda. Kaya walang nagawa ang babae kundi inis na magpakumbaba. Oo na. Sorry, Mr. Cheng. Saad ni Miranda. Huwag ka sa akin humingi ng tawad kay Lucy at sa mga anak namin. Sorry, Lucy, at sa inyo rin mga bata. Labas sa ilong na sabi ni Miranda nang humarap sa mag-iina. Hindi na lamang sumagot si Lucy at nanatili na lang natahimik. Nakikiramdam naman sa kanya si Nicolo. Hindi pa rin pala nakaka-move on ang lalaki. Dahil naalala niya kung gaano kabait at kalambing si Lucy nung sila pa. Napansin naman siya ni Lucy kaya bumaling sa kanya ito. Are you regretting it now? Bulong niya sa mapang-asar na boses. Nag-iwas naman ang tingin si Nicolo sa pagkapahiya. I don't know. Even if you do, she's mine, so back off. Singit naman ni Rupert.
dahil narinig niya ang usapan ng dalawa. Dahil doon natawa si Lucy. Bumaling si Lucy kay Miranda, na ngayon nagpupuyos na sa galit. Galit na hinila ni Miranda paalis si Nicolo habang kinakausap ang lalaki. Kahit kasi totoo ang sinabi ni Lucy tungkol kay Miranda, na nagagalaw ng tiyuhin ng babae nung wala pa si Miranda sa mansyon, nagawa nitong linlangin si Nicolo at paniwalain na birhen pa siya nang makuha ng lalaki. Kaya hanggang ngayon, pinaninindigan ni Nicolo ang kanilang relasyon. Samantala, pabor kay Lucy ang kanilang hiwalayan dahil nakalaya na siya sa taong walang ibang ginawa kundi lokohin siya kahit puro pagmamahal lang ang binigay niya rito. Akin ka lang. Bulong ni Rupert saka hinawakan ang baba ni Lucy. Kasi hindi makatingin si Lucy ng diretso sa mata ni Rupert. Umiiral na naman ang pagiging possessive ni Rupert sa kanya. Wala naman akong balak balikan yung malulokong kagaya niya. Ayos na ako na ikaw ang ama ng mga anak ko. Nakamove on na rin ako. Magmula nung maghiwalay kami. At saka hindi kita ginawang panakiputas kung yun ang inaalala mo. Seryoso ang mukhang sabi ni Lucy sa lalaki. Aminin man ni Rupert o hindi, pero kinilig siya doon. That's nice to hear. Ganyan ang gusto ko marinig mula sa'yo. Masayang kumain ang kanilang pamilya at nagkwentuhan pa. Pagkatapos, nagsimula na silang mag-shopping ng mga branded na damit pang bata. Panghuli silang namili ni Lucy. Habang naglalakad palabas ng mall, muntika nang mabangga si Lucy ng motor. Mabuti na lang nahila siya ni Rupert, kaya napasubsob siya sa dibdib ng lalaki. Humabog ng malakas ang puso ni Lucy sa kaba at kilig dahil iniligtas na naman siya nito. Careful. Kahit akala mo safe na, mag-ingat ka pa rin. Hindi sa lahat ng oras ligtas ang dinaraanan at nilalakaran mo. Lalo na kung maraming tao. Mabuti na lang kasama mo ko. Salamat. Nakakainis kasi mga driver ngayon. Mapamotor o four wheels, mga kaskasero at walang kontrol sa pagmamaneho. Kaya nga mag-ingat ka. Hindi na binitawan ni Rupert ang kamay niya hanggang sa makasakay sila sa kotse. Doon lang ito bumitaw at naglagay ng mga napamili sa compartment ng sasakyan. Nang maayos na ang lahat, nagpasya na silang umuwi, kaya pinaandar na ni Rupert ang sasakyan. Makalipas ang 1 oras na biyahe, nakarating na sila ng mansyon at inasikaso ang kanilang napamili. Tinulungan naman sila ng ibang tauhan ni Rupert at dinala mga paper bags. Dumiretso si Lucy sa kwarto ng kambal para ayusin ang mga gamit sa kadamit ng mga bata. Matulog na muna kayo mga anak para makabawi. Hindi na kayo natulog ng tanghali. Hindi kayo lalaki niyan. Sige po. Kanina pa nga po ako inaantok eh. Sagot naman ni Love. Ako din. Mamaya na lang po kami gigising sa hapunan. Segunda naman ni Hope. Kaya niyakap niya ang mga anak. At hinalikan ng noon ng mga ito. Okay, sleep now. Nahiga sa kama ang dalawa matapos magpalit ng pambahay na damit. Inasikaso naman ni Lucy ang mga gamit at nang matapos dumiretso na siya sa kwarto nila ni Rupert. Nagsimula na namang kumabog ang dibdib niya sa sobrang kaba. Pagkasi nasa kwarto siya ng lalaki, pakiramdam niya wala na siyang kawala dito. Sa pagkakataong yon, nagbihis na lang muna siya ng pambahay nang biglang lumabas si Rupert galing banyo. Nanlaki ang mga mata ni Lucy nang makita siya ng lalaki nakabra at undis lang. Samantalang topless naman si Rupert at panay ang bagsak ng tubig mula sa buhok ng lalaki na pinupunasan nito. Pareho silang napalunok sa sobrang pagkaakit sa isa't isa. Buisit ka talaga? Hindi ka malang naghunos dili sa paglabas sa banyo? Mabilis na nagsuot siya ng dress at tumalikod kay Rupert. Ba't parang kasalanan ko pa? Ikaw nga dyan, kala ko nasa kwarto ka pa ng mga bata. Kaya hindi na ako nagabalang magdamit. Sorry naman. Pero nakita ko naman na lahat yan. Ba't ka pa nahihiya? Samantalang nung gabing nasa bar tayo, wala kang tinago sa akin. As in confident ka ipakita ang makinisat. Hindi na naituloy ni Rupert ang kanyang sasabihin nang mabilis na humakbang si Lucy at tinakpan ang bibig ng lalaki. Tama na, huwag mo na ituloy. Nanlaki ang mata ni Lucy
nang bumagsak sa malamig na tiles ang tuwalya na nakatapis sa bewang ni Rupert dahil inalis nito ang kamay niya sa bibig ng lalaki. Oh my God! Sawa! Halos mangamati sa mukha ni Lucy sa kasisigaw. Sawa ka dyan. Anaconda yan. Huwag mong galitin. Pag ikaw tinuklaw niyan, walang sisihan. Bastos! Tandaan mo naliligaw ka pa lang. Pero magiging akin ka rin naman, di ba? Napatili lalo si Lucy ng kabigi ni Rupert ang bewang niya. Hindi man lang nahiya ang lalaki kahit walang tapis ng tuwalya. Proud pa talaga itong nakabalandra ang anaconda sa harap ni Lucy. Panay takip naman ang mata ang babae at halos mamula ang pisngi sa hiya. Umahis ka nga! Babasti din kita kapag di ka nakapag-ayos! Natatarantang sigaw ni Lucy. Tumawa lang si Rupert. At tila naging musika yon sa pandinig ng babae. Huwag ka na mahiya. Kapag mag-asawa tayo, palagi mo na makikita ang alaga ko. Baka nga hanap-hanapin mo pa eh. Malakas na tinulak ni Lucy si Rupert sa sobrang hiya. Agad siyang sumampas sa kama. Ramdam niya ang matinding init ng kanyang pisngi at dibdib dahil sa mga pinagsasasabi ni Rupert. Nagtalukbong siya ng kumot para taguan ang lalaki. Nagbihis naman si Rupert at agad nahiga sa tabi niya habang tumatawa. Narinig yun ni Lucy kaya dahan-dahan niyang binaba ang kumot at pinaghahampas ang lalaki. Buisit ka, alaskador! Ayaw mo yan? Masaya tayo? Ayos nang maging masaya, kaso puro kalokohan ka eh. Gusto lang kitang pasayahin para hindi ka maboard sa akin. Napangiti na lang ng palihim si Lucy dahil hindi naman siya nabobore kay Rupert dahil panay kakulitan ang alam nito. Nanlaki ang mga mata niya kasabay ng malakas na kabog ng dibdib dahil kinabig siya ulit ng lalaki para yakapin. Idlip muna tayo. Napagod ako mag-drive at mag-shopping kanina. Hindi na nagpakipot pa si Lucy at tumango na lang sa lalaki dahil ramdam din niya ang matinding pagod. Mabilis silang nakatulog doon. Kinagabihan, pumangon sila para kumain at asikasuhin ang mga anak. Nagbonding din sila sa karaoke at nagkantahan. Maaga silang natulog ng gabing yun at nagising kinabukasan. Makalipas ang isang linggo, pina-DNA test na ni Rupert sila Love at Hope at hindi nagtagal nalaman niyang anak niya talaga ang kambal base sa resulta ng DNA test nang makalipas ang 3 araw. No doubt. Wala nang maaaring mangwestiyon kung anak ko sila. Masayang saad ni Rupert kaya napangiti si Lucy doon. Ayan na ang resibo para matahimik na yung mga mapanira. Yes, ito lang ang hinihintay ko para masampal ko sila ng katotohanan. Wala nang pwedeng mga pisenyo. Magmula na magsama tayo. Ngumiti naman si Lucy at kinilig. Kinagabihan, dumalaw sila sa ancestral house nila Rupert. Kaya nakilala niya ang mga kamag-anak nito. Ipinakilala din nila si Love at Hope. Dahil sa DNA test result, napatunayan nilang Cheng ang kambal. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ni Rupert pati ang lolo nito. Kaya agad pinaasikaso ang pagpapalit ng apelyido nila Hope at Love. Pumayag din naman agad si Lucy dahil karapatan yun ng ama at ng mga bata. Nakipag-bonding sila sa pamilya at walang paglagyan ng saya ang puso ni Lucy ng mga oras na yon. Nakakatuwa naman ang pamilya mo. Talagang welcome na welcome kami ng mga bata. Siyempre, alam nilang akin ka pati mga anak natin. Kung sana ganito rin sila daddy, no? Just let them. Nandito naman ako. Handang bigyan ka na maayos na pamilya at buo. Tuluyang napangiti si Lucy. Simula noon, madalas silang bumisita sa ancestral house ng mga Cheng. Talagang ini-spoil ng mga ito si Hope at Love. Ganon din ang ginawa ni Rupert kay Lucy. At sa mismong wedding anniversary ng mga magulang ni Rupert, doon na tuluyang sinagot ni Lucy ang lalaki. Kaya labis ang kasiyahan ni Rupert ng gabing yun. Talaga bang sinasagot mo na ako? Oo naman. Napatunayan mo naman kasi na karapat dapat ka para sa akin. Sapat na yon. Basta mangako kung hindi mo ako iiwan ha. Hindi mo ako ipagpapalit at sasaktan physically o emotionally. Talagang di ko yun gagawin. Masyado kitang mahal.
Di ko alam kung kailan ko pa ito naramdaman. Pero para sa akin, ikaw ang pinakamaganda, pinaka-sexy, at pinaka-karapat-dapat mahalin ko habang buhay. Lucy, hindi lang pang relasyon ang gusto ko. Gusto kong pakasalan ka sa tamang panahon. Kapag talagang mahal mo na rin ako. Hindi naman malabong mangyari yon. Ngayon palang hulog na ako sa iyo eh. Ang gagawin mo na lang, mahalin ako araw-araw. Kalaunan, naramdaman ni Lucy ang mahigpit na yakap ni Rupert sa kanya. Talagang pinaparamdam nito kung gaano siya kahalaga sa bawat araw. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, mas lalong tumatag ang kanilang relasyon. Mas naging sweet sa isa't isa at mas pinahalagahan ang kanilang relasyon na magkasama. Hindi nagtagal nag-propose si Rupert makalipas ang 1 taon. Nasa outing sila sa Batangas nang ihanda ni Rupert ang magarbong dekorasyon na may kalakip na "Will You Marry Me, Lucy?" Halos magwala ang puso ni Lucy nang makita ang napakagandang seaside dinner date nila. Totoo na ba to? Naluluha at kinikilig niyang tanong at humakbang palapit sa nakaluhod na si Rupert. Yes. Habang tumatagal, mas lalo ako nahuhulog sa'yo. Mas lalo ako nagagandahan at in love. Ikaw lang ang nakagawa nun sa akin sa buong buhay ko. Lucy, ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Papayagan mo ba ako magkaroon ng pribilehiyo na makasama ka araw-araw? At na maiparamdam ko kung gaano kita kamahal? I love you so much, Lucy. Now, will you marry me? Sa bawat araw, mas pinaramdam mo sa akin na mahal mo ko. Pinaramdam mong magiging mabuti kang ama sa mga bata. Sa mga araw na palagi mo kami inaasikaso at inuuna. Kahit busy ka sa trabaho, alam ko na ganun kang tao. Na dapat kitang pagkatiwalaan ng buhay ko at ng mga bata. Kaya Rupert, oo ang sagot ko. Handa akong samahan ka sa habang buhay. Mahal na mahal din kita at magpapakasal ako sa'yo. Kitang-kita niya kung paano mapangiti sa saya si Rupert habang isinusuot sa kanyang palasinsingan ang singsing na hawak nito. Parehong kumakabog ang kanilang puso sa sobrang kasiyahan. Mabilis siyang niyakap ni Rupert at saglit na sinakop ng halikang labi niya. Ramdam niya ang matinding pagmamahal nito sa kanya, bagay na hindi niya naranasan noon kay Nicolo. Nakausap niya na ang lalaki at naging maayos na sila. Ikinasal na rin to kay Miranda, kaya tuluyang natahimik ang kanyang stepsister. Wala na ako ibang mahihiling pa kundi maging misis mo na. Yung totoong kasal na talaga. After 1 month, you will be my beautiful wife. Kinikilig namang tumango si Lucy. Ikinasal sila sa simbahan makalipas ang 1 buwan. Nabuo ang kanilang pamilya. Nagkaayos na rin sila ng kanyang ama. Humingi ito ng tawad sa pagiging maldita ng kanyang stepsister. Maging si Miranda, nakipag-ayos sa kanya. Simula noon, namuhay sila ng kumpleto at masaya. Kadalasan talaga sa mga pamilya, hindi nawawala ang inggit. Lalo na't hindi mo buong kapatid ang papasok sa pamilya nyo. Half-brother o half-sister pa man. Minsan, kung sino pa yung saling pusa sa pamilya, sila pa yung inggitero at inggitera. Gusto nilang kung anong meron ka, meron din sila. Which is sana, matapos na. Legal man o illegitimate na anak, sana magkasundo at huwag mag-away. Magtulungan imbes na magsiraan. Huwag gayahin ang ugaling meron si Miranda, na sariling kapatid aagawan ng nobyo. Matutong makontento sa kung anong meron, at huwag gayahin si Don Javier na one-sided at hindi pinakikinggan ang paliwanag ng isa dahil mas napapakinabangan ng isang anak. Bilang magulang, dapat mas unahin nating itrato ng patas sa tama ang anak. Sino man sa mga ito, disiplinahin ang patas, hindi yung isa lang. At sana kagaya ni Rupert at Lucy ang love story natin. Sana makatagpo tayo ng taong mamahalin tayo ng totoo at pipiliin din nating mahalin pabalik. Sana marami po kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Huwag kalimutang mahalin ang anak sa lahat ng oras.